pelikula ay naganap sa Iran at ipinakilala sa atin ang 9 na taong gulang na batang lalaki, si Ali, na nasa paggawaan ng sapatos upang ipaayos ang pares ng kulay pink na sapatos, na pag-aari ng kapatid niyang babae, si Zara. Ang punit na sapatos ay nagpapahiwatig na ang kanilang pamilya ay gipit sa pera. Ang kanilang ama ang nag-iisang nagtataguyod sa pamilya, na nagtatrabaho bilang serbidor ng inumin sa moske. Matapos ipaayos ang sapatos ng kanyang kapatid, pumunta si Ali sa tindahan para bumili ng mga gulay. Inilagay niya ang kanyang mga gamit sa harap ng tindahan, kasama ang sapatos ng kapatid, bago pumasok upang pumili ng mga patatas. Pagkatapos ay hiniling ng bata sa tindero na idagdag ito sa utang nila. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi ang tindero, iginiit na malaki na ang utang ng pamilya ni Ali sa kanya. Bilang resulta, sinabi niya kay Ali na ipasa ang mensahe sa kanyang ina na maaari silang umutang muli kapag nabayaran nila ang kalahati ng utang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may dumating na matandang namumulot ng basura at kinuha ang lahat ng basura sa harap ng tindahan. Hindi niya namalayang dinampot niya ang plastic bag na naglalaman ng sapatos ni Zara, sa pag-aakalang ito ay basura. Di nagtagal, habang naghahanda si Ali upang umalis, hindi niya mahanap ang sapatos ng kanyang kapatid. Sa pag-aakala na ang sapatos ay maaaring nahulog sa pagitan ng mga lagayan ng gulay, natataranta siyang naghanap sa mga butas. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang natumba ang mga lalagyan, at nahulog ang mga gulay. Ikinagalit ito ng tindero, at pagkatapos ay pinaalis ang bata na hindi man lang nakikinig sa kanyang paliwanag. Umuwi si Ali, habang iniisip kung ano ang idadahilan niya sa mga magulang. Gipit sila sa pera kaya hindi nila kayang bumili ng bagong sapatos, at sa tuwing nasisira ay ipinapaayos na lang ang mga ito. Ngunit ngayong nawala ni Ali ang nag-iisang pares ng sapatos ng kapatid, natatakot siyang sabihin ito sa mga magulang. Pagdating sa bahay, nakita ni Ali ang may-ari ng bahay na nakikipagtalo sa kanyang ina, dahil 5 buwan na silang hindi nakapagbayad ng renta. Dahil dito, lalo lang natakot ang bata na sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa nangyari kamakailan. Nang makita ni Zara ang kapatid, agad niyang tinanong kung naayos na ang kanyang sapatos. Sa simula ay sinubukan ni Ali na iwasan ang tanong, at inutusan siyang balatan ang mga patatas. Ngunit nang patuloy siyang magtanong, ikinwento ni Ali ang buong pangyayari, ipinagtapat niya na nawala ang sapatos. Dahil sa takot sa kahihinatnan, umiyak si Ali at nagmakaawa sa kanyang kapatid na huwag sabihin sa kanilang ina ang tungkol dito. Ang paghahayag na ito ay naging dahilan upang mapaluha si Zara, iniisip kung ano ang isusuot niya sa paaralan sa susunod na araw. Tiniyak sa kanya ni Ali na ibabalik niya ang sapatos at lumabas para hanapin ito. Tumakbo siya pabalik sa tindahan at nagsimulang maghanap sa mga lagayan ng gulay. Gayunpaman, muli siyang nahuli ng tindero, na nagudyok sa kanya na umuwi ng walang dala. Kinagabihan ay galit na galit ang ama ni Ali dahil sa mga nangyari ng araw na iyon. Nagagalit siya sa may-ari ng bahay dahil sa pagsigaw nito sa kanyang asawa, na may sakit. Pagkatapos ay ibinunton niya ang galit kay Ali dahil sa hindi niya pagtulong sa may sakit na ina. Walang magawa ang bata kundi umiyak dahil hindi niya masabi kung ano ang ginawa niya sa buong araw. Pagkatapos, umupo si Zara sa tabi ni Ali para gumawa ng takdang aralin. Habang nagkukunwaring ginagawa ang kanyang takdang aralin, palihim niyang ipinasa ang isang sulat, na nagtatanong kung natagpuan na ni Ali ang kanyang sapatos. Ginamit din niya ang parehong notebook para sumagot na hindi pa niya nahanap ang sapatos. Tinanong ni Zara kung ano ang isusuot niya sa paaralan sa susunod na araw, at hiniling sa kanya ni Ali na magsuot muna ng tsinelas. Hindi pumayag si Zara at tinawag siyang hangal, at nagbanta pa siya na ipapaalam sa kanyang ama. Ngunit pinaalalahanan siya ni Ali na magpapalubha lamang ito sa problema ng kanilang mga magulang. Dahil walang ibang pagpipilian, ang magkapatid ay nagkasundo na magsalitan sa paggamit ng Converse sneakers ni Ali. Buti na lang, magkaiba ang oras ng pasok nila. Kaya, isusuot ito ni Zara sa paaralan tuwing umaga at ibabalik ito kay Ali sa tanghali para makapasok siya sa kanyang klase. Kinaumagahan, isinuot ni Zara ang maruming sneakers ng kapatid para pumasok sa paaralan kahit na hindi ito sakto sa kanyang paa. Sa paaralan, tinitingnan niya ang sapatos ng lahat ng iba pang mga mag-aaral at sinusubukang itago ang kanya. Nang maglaon, sa panahon ng sports class, inutusan ng guro ang lahat na tumakbo at tumalon. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga mag-aaral ay nadapa at bumagsak, kaya hiniling ng guro sa lahat na magsuot ng sneakers mula ngayon.
Dahil dito ay gumaan na rin sa wakas ang pakiramdam ni Zara sa suot at tumigil sa pagtatago ng sapatos. Sa pagtatapos ng klase, si Zara ay nagmamadaling nagtungo sa lugar kung saan naghihintay sa kanya si Ali na nakatsinelas. Sa pagmamadali, nagpalitan sila ng kanilang mga suot, pagkatapos ay tumakbo si Ali para pumasok sa paaralan. Dahil sa paghihintay kay Zara, na-late siya sa klase kahit gaano pa siya kabilis tumakbo. Napansin ng prinsipal na late siyang pumasok sa klase, ngunit pinili niyang huwag umaksyon sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng klase, umuwi si Ali at tinanong ang kanyang kapatid kung ipinaalam niya sa kanilang ina ang tungkol sa sapatos. Sumagot siya na hindi pa at tiniyak niyang hindi niya sasabihin kahit kanino. Gayunpaman, inamin ni Zara na nahihiya siyang magsuot ng maruming sneakers. Dahil dito, magkasamang umupo ang magkapatid at nagsimulang linisin ang sapatos. Sa gitna nito, nakiusap si Ali kay Zara na dumating ng maaga sa tagpuan nila para makarating siya sa paaralan sa tamang oras. Kinaumagahan, isinuot ni Zara ang malinis na sneakers sa paaralan. Nagawa niyang tapusin ng maaga ang pagsusulit at nagmamadaling bumalik sa kanyang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, ang isa sa sapatos ay nahulog nang siya ay tumalon sa umaagos na drainage at inanod palayo. Nataranta siya at hinabol ang sapatos hanggang sa naipit ito sa ilalim ng kanal na bato. Nang hindi ito makuha, nagsimula siyang umiyak habang nakaluhod sa tabi ng puno. Sa kabutihang palad, napansin ito ng matandang lalaki at tinulungan siya sa pagkuha ng kanyang sapatos mula sa tubig. Ngayon na basang-basa ang isa sa sapatos, pinuntahan ni Zara ang kanyang kapatid na nagalit sa kanya dahil late na siya. Sinabi ni Zara ang tungkol sa nangyari at sinabing ayaw na niyang isuot ang malaking sapatos. Nagbanta pa si Zara na magsusumbong sa kanilang mga magulang kung patuloy niyang ipipilit na ipasuot sa kanya ang sapatos na iyon. Ngunit muli, pinaalalahanan siya ni Ali na walang paraan upang sabihin ang tungkol dito dahil ang kanilang ama ay nahihirapan na sa utang at hindi siya makakabili ng bagong sapatos. Pagkatapos magpalit ng suot, nagmamadaling pumasok si Ali sa paaralan, ngunit late na naman siya. Sa pagkakataong ito, nahuli siya ng punong guro at pinagsabihan siya na nagsabing hindi papayagan si Ali na pumasok sa klase kung mahuli siya muli. Sa gitna ng nakakapagod na buhay na ito, medyo masaya si Ali nang makatanggap siya ng magandang balita sa klase. Pinuri siya ng kanyang guro sa pag-score ng pinakamataas na marka sa pagsusulit at ginawaran siya ng panulat na kulay ginto. Nang maglaon, umuwi si Ali, ngunit nakitang galit ang kanyang kapatid. Ibinigay niya ang panulat sa kapatid bilang regalo, para kahit papaano ay makabawi sa pagkawala ng kanyang sapatos at para na rin pasayahin siya. Naging matagumpay ang kanyang pagsisikap nang masayang tinanggap ni Zara ang regalo. Isang araw sa paaralan, habang sila ay nakapila bago ang klase, biglang napansin ni Zara ang isang estudyanteng nagngangalang Roya na suot ang kanyang nawawalang pink na sapatos. Maya-maya ay sinundan niya ang babae sa kanyang tahanan. Dahil dito, huli siyang dumating sa tagpuan, dahilan para muling malate si Ali sa klase. Dahil dito, pinagalitan siya ng punong guro at sinabihan siyang dalhin ang kanyang ama upang pag-usapan ang problema. Sa kabutihang palad, ang lahat ng ito ay nasaksihan ng guro ni Ali, at pagkatapos ay lumapit upang makipag-usap sa punong guro. Nagawa ng guro na hikayatin siya na bigyan ang bata ng isa pang pagkakataon, binanggit na siya ang nangunguna sa kanyang klase. Sa hapon, isinama ni Zara ang kanyang kapatid sa bahay ni Roya upang bawiin ang pink na sapatos. Ngunit pagdating nila doon, napagtanto nila na ang pamilya ni Roya ay hindi lamang mahirap, ang kanyang ama ay bulag din. Naawa ang magkapatid kaya nagpasya silang ibigay kay Roya ang pink na sapatos at umuwing walang dala. Sa kabilang banda, ang ama ni Ali, na determinadong kumita ng higit pa, ay humirap ng ilang kagamitan sa paghahalaman sa isa sa kanyang mga kaibigan sa moske. Habang walang pasok sa paaralan, si Ali at ang kanyang ama ay nagtungo sa mayamang karatig lungsod sa North Tehran upang mag-alok ng serbisyo sa paghahardin. Nakasakay sa lumang bisikleta, ang dalawa ay kumatok sa bawat bahay, nagtatanong kung kailangan nila ng serbisyo sa paghahardin. Sa kabila ng pagkabigo na makakuha ng alinmang customer, ang kakayahan ni Ali na makipag-usap ay nagpapatunay na malaking tulong sa kanyang ama na nahihirapang makipag-usap. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka, sa wakas ay nakakuha sila ng unang customer, isang mayamang lalaki na nakatira kasama ang 6 na taong gulang na apo, si Alireza. Habang nagtatrabaho ang kanyang ama sa hardin ng mansyon, nakipaglaro si Ali kay Alireza na agad niyang naging kaibigan. Bukod dito,
Ang lolo ni Alereza ay lumalabas na napakabait at mapagbigay, na napatunayan ng bayaran niya sila ng higit sa inaasahan nila. Ang ama ni Ali ay nagulat at labis na nagpapasalamat dahil ito na marahil ang pinakamataas na halaga ng pera na nahawakan niya sa tanang buhay niya. Bakas sa kanilang mga mukha ang labis na kaligayahan, ang mag-ama ay umuwi. Sa daan, iminungkahi ng kanyang ama na bumili sila ng ilang mga appliances para gumaan ang kanilang buhay. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Ali na bumili siya ng bagong pares ng sapatos para kay Zara, na sinang-ayunan ng huli. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanilang kagalakan dahil nasira ang preno ng bisikleta at nasugatan ng ama sa resulta ng pagbangga. Nasira din ang bisikleta at napilitan silang makisakay pauwi. Sa sumunod na eksena, bumalik na ang araw ng eskwela pagkatapos ng maikling bakasyon. Habang nagtitipon para sa pagpupulong sa paaralan, inanunsyo ng guro na may magaganap na 4 na kilometrong kompetisyon sa pagtakbo, na kinabibilangan ng maraming paaralan sa lalawigan. Mukhang hindi interesado si Ali dahil hindi siya makakatakbo ng malayo sa kanyang luma at punit na sapatos. Gayunpaman, agad na nagbago ang isip niya nang malaman ang listahan ng mga premyo. Ang ikatlong premyo ay pares ng sneakers. Ito na ang pagkakataon upang magkaroon ng bagong pares ng sapatos para kay Zara, kaya pumunta siya sa guro ng sports upang irehistro ang kanyang pangalan para sa karera. Kasunod nito, sinubok siya ng guro at laking gulat niya, ang bata ay lumalabas na mahusay sa pagtakbo, marahil ay dahil naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Dahil sa pagkamangha, pinili siya ng guro bilang isa sa mga kandidato para kumatawan sa kanilang paaralan. Pagkatapos ay nagmamadaling umuwi si Ali at ibinahagi ang magandang balitang ito sa kanyang kapatid. Nangako siya na tatapusin niya ang karera sa ikatlong posisyon at ibibigay sa kanya ang bagong pares ng sapatos. Sa wakas ay dumating na ang araw ng kompetisyon, at daan-daang estudyante ang nagtipon sa karera. Dumating din si Ali, suot ang luma at punit na sapatos na Converse. Hindi nagtagal, nagsimula ang karera, at lahat ay nagsimulang mag-cheer para sa kanilang mga anak. Determinado na mapunta sa ikatlong posisyon, tumakbo si Ali sa pinakamabilis na makakaya kahit na nahihirapan siya sa kanyang sapatos. Pinilit niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-alaala kung paano tumatakbo ang kanyang kapatid mula sa paaralan araw-araw, upang magpalit ng sapatos at ang pangako na bigyan ng bagong pares ng sapatos ang kapatid. Sa kalaunan ay naunahan ni Ali ang iba pang mga bata at sa isang punto, napagtanto niya na nauuna siya sa lahat. Dahil dito, sinadya niyang bagalan at hinayaan ang 2 pang runner na mauna sa kanya. Ngunit nang marating niya ang ikatlong pwesto, hinila ng isa sa mga runner ang kanyang damit, dahilan para matumba siya. Sa kabila nito, ang hindi natitinag na si Ali ay bumangon at nagpatuloy sa pagtakbo, tumakbo ng mas mabilis kaysa dati. Habang papalapit sa finish line, 5 estudyante na lang ang naglalaban-laban para maging kampyon. Halos magkatabi silang tumakbo kaya nahirapan si Ali na pamwesto sa ikatlong posisyon. Sa huli, hindi niya sinasadyang natapos ang karera sa unang posisyon. Habang nakahiga sa lupa dahil sa pagod, nilapitan si Ali ng kanyang mga guro sa paaralan, na tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Hindi iniisip ang tungkol sa ibang bagay, tinanong ni Ali ang kanyang guro sa sports kung siya ang ikatlong nanalo o hindi. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ipinaalam sa kanya ng guro na siya ang nanalo sa karera at pinasan siya sa kanyang balikat upang ipagdiwang ang tagumpay. Nang maglaon, sa panahon ng pamamahagi ng premyo, walang magawa ang bata kundi tingnan ang bagong sneakers, na naging dahilan upang siya ay malungkot at hindi masaya sa pagkapanalo. Bilang resulta, umuwi si Ali kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kapatid na umaasa. Nakangiti siyang bumati sa kanya, ngunit nanatiling tahimik si Ali at hindi masaya. Dahil sa malungkot na ekspresyon sa mukha ni Ali, napagtanto ni Zara na nabigo ang kanyang kapatid na makuha ang ikatlong posisyon. Ngunit bago niya ito direktang matanong, tinawag siya ng kanilang ina mula sa loob, na nag-udyok sa kanya na pumasok. Kasunod nito, umupo si Ali sa bakuran at hinubad ang kanyang sapatos, na ngayon ay lalong nasira at hindi na magagamit. Bukod dito, ang kanyang mga paa ay nagtamo ng mga sugat pagkatapos ng kompetisyon. Sa ibang lugar, nakita natin ang ama ni Ali at Zara na pauwi sakay ng kanyang bisikleta. Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng tindahan ng sapatos, kaya bumili siya ng 2 pares ng sapatos para sa kanyang mga anak bilang sorpresa. Sa huling eksena, nakita natin ang nalulungkot na si Ali na inilubog ang puro paltos na mga paa sa maliit na lawa.
Ang mga isda ay pumapalibot sa kanyang mga paa na para bang sinusubukan nilang iparamdam sa kanya ang pagmamahal at pangangalaga na nararapat sa kanya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.